Ilang bahagi sa Mindanao patuloy pa rin makakaranas ng mas maulap at maulang panahon, bunsod pa rin ng tropical wave sa silangan ng Mindanao. Pero nalalabi na bansa, patuloy pa rin magiging gloomy at katamtaman ng panahon, bunsod pa rin ng umiiral na manipis na northeasterlies extreme Luzon. Nalalabi na South Luzon at Visayas, magiging overcast katamtaman at asahan din ng isolated rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 19, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:48 na ng umaga. Patuloy pa rin na magiging katamtaman pero overcast at ilang gloomy ang umiiral pa rin dito sa ating sa Metro Manila. Lalo na sa may bandang extreme na Luzon pa rin, bunsod pa rin na may manipis na northeasterlies doon o yung tail end of cold front. Kaya nagbubunsod ng mas maulap pa rin ang silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon at makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Well, maganda yan para medyo magiging medyo comfortable kahit paano magiging lagay ng ating temperatura o yung heat index para makapaghanda pa tayo para sa pagpasok pa rin ng ating hot dry season, which is malapit na po dito sa 20 upon vernal equinox. At habang umiiral pa yan, expected this coming weekend ay tuluyan na naman itong mawawala na. At expected na natin, inaasa na natin, yun na yung magiging huling bugso na ng northeasterly trade winds na magpapaginaw sa bahagi ng extreme Northern Luzon. Bagamat nagkakaroon pa ng significant kasi dahil may mga high pressure area nga po sa may bandang northern hemisphere pa, sa may bandang Japan, which is piniliwanag na natin yan na makilang beses, kaya na medyo napupush back o napupush downward yung ibang malamig na simoy ng hangin na sa possibly ay sasama yan dito sa may bandang North Pole. Mula sa may bandang Japan, then kikilos sana ito pa kanan. Pero natataon may dalawang high pressure area kasi sa may bandang itaas. Yung pagitan niya tuloy na ko-compress na itutulak tuloy ibang hangin na nagbubunsod ng pagbaba o pag-detour ng ibang northeasterlies surface wind flow dito sa may bandang extreme Luzon na nagbubunsod po ng malamig na temperatura. Since matindi pa rin ang lamig sa may bandang North Pole hanggang sa may bandang Korea at Japan, ay nadidetour yung ibang hangin o yung northeasterlies kaya nagdudulot pa rin ng tail end of cold front dito sa bahagi ng extreme Northern Luzon. So at least naintindihan nyo na po, which is naipaliwanag na natin yan ng mga nakarang araw pa. Sa ating live sa ating Doppler radar imagery, makikita mataas ang water accumulation dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. So expected pa rin ang mga ilang isolated lamang na mga kalat-kalat pag-ulan sa ilang bahagi ng Quezon Province mula Kasigon, Aurora, ilang bahagi dyan sa Baler at maaring umabot sa Palanan, Isabela ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Most probably mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang inaasahan natin na magpapaulan dyan. Pero dito sa Metro Manila, manatiling overcast at ilang partly cloud dito. Sa mostly cloudy lamang ang ilan sa ating maghapon na may pagka-haze, so expected lamang ang mga maliliitan at isolated rain showers. Dahil nasa around 10% lamang ang expected natin na pumasok ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila at ilang karatig Luzon. Nakataas din ang thunderstorm watch ngayon sa Visayas area. So understood na po yan. Kahapon pa natin nabanggit yan. So ngayong araw ay nakataas muli ang possible thunderstorms o local thunderstorms dyan dahil may mga ina-expect nga tayong mga pag-ulan lalo na sa silangang bahagi nga po ng Visayas. So medyo mag-ready ng payong just in case, pero maganda rin yan, at least medyo magiging katamtaman lamang at hindi sobrang init muna ang mararamdaman natin dulot ng easterlies na patuloy na umiiral sa bansa. Sa ating current conditions, bukod sa haze, mostly cloudy tayo at may 10% chances of rain tayo sa Metro Manila. So, expected po yan. At sa ating lowest temperature na initala na aking weather station, kaninang 5:09 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kahapon, medyo maalinsangan na nasa 32.1 degrees Celsius ang highest temperature namin kahapon. Ito ng 1:36 PM. Meaning ay medyo mababa. Pero nasa 41 degrees Celsius danger level ang heat index sa amin dito sa Caloocan.
Sa P6 17 past 24 hours naman ay nanguna pa rin ang Subic na may 35.1 degrees Celsius na highest temperature. At sa Baguio ay nanatiling mas chilling pa rin ang kanilang lowest temperature dyan na 15.4 degrees Celsius ang lamig sa kanila dyan. So inaasahan dyan sa may bahagi ng Ilocos Sur, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, dyan sa may bandang Mountain Province, inexpected na mas mababa pa rin ang temperatura nila dyan dahil meron dumadaloy na northeasterly trade winds o tail end of cold front. Sa Inulan naman ang Borongan Eastern Samar nakaranas ng 59 mm na total rainfall at up to now wala kaming naranasan na pag-ulan sa Metro Manila o dito sa amin sa Caloocan. Nanatiling nasa 28.2 mm ang total rainfall pa rin namin sa Caloocan, which is way below normal pa rin from average of 3.4 mm na ulan. Outside humidity natin, 68%. So, medyo drier po tayo. Bumaba ito ng 4% since last hour. At napakataas ang high pressure area natin, which is nagre-resulta po na nako-compress yung ilang hangin sa may bandang Northern Hemisphere. Kaya may mga pagkakataon pa na nagdi-detour yung ibang malamig na hangin dyan sa Japan na bumababa dito sa atin sa Northern Luzon. So, nasa 1,014 hectopascals po ito. Napakataas. And steady ito since last hour. So, medyo nako-compress yung ating parte dyan sa may bandang Luzon na hot, dry air. So, nararamdaman pa rin natin yung hot, dry air dyan. Kaya dito sa Metro Manila, medyo mataas ang hot, dry air natin, mga folks. High tide and low tide status, pa-high tide pa rin po. May 1 hour and 39 minutes. Silipin natin kung aabot man ng 1 meter yung high tide, just in case. Well, almost, dahil sa nasa 0.8 millimeter 0.8 meters, ang magiging pinaka-highest high tide. So, yung sea level mukhang medyo mataas o medyo malalim. Mga bandang 12:30 yan mamayang tanghali. So, medyo alalay lamang sa mga papalaot ngayon at ingat sa bugso ng hangin dulot ng gale force winds lalo na sa silangang baybay ng ating bansa dahil malakas po ang pag-alon. So, dahil mataas ang pag-alon, dahil sa bumubugso po yung ating malakas na easterlies at northeasterlies o cold front o tail end of cold front, expected po na magiging mataas ang ating wave height. Ayan, makikita po natin ay halos maabot sa 1.25 meters ang taas ng alon, lalo na sa baba ng extreme Northern Luzon hanggang sa susunod na 24 oras bago tuluyang matapos muli yung daloy ng northeasterlies this coming weekend. So hanggang bukas po yan, magiging maalon po ang buong bahagi ng Luzon. Lahat ng baybay nito na umaabot ng hanggang 2.5 meters. Kaya delikado pong pumalaot. Kung kailangan man ay mga medium sea crabs at maging alalay na lamang po dahil malakas ang alon natin at bugso ng hangin ngayon. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6 o'clock AM at inasang lulubog ito mamayang 6:06 PM. At sa ating moonrise, well, nasa 80% na waning gibos po ito. Sisikat po ito mamayang 10:03 PM, mamayang gabi po. At bukas na ng umaga ng 8:47 AM naman ito lulubog. So almost wala pa. Napakailalim pa niya. At sa ating local weather outlook, para ngayong Miyerkules hanggang bukas na yun ng Huwebes, ay patuloy tayo makakaranas ng partly cloudy ang maghapon at 7 to 10% chance of rain lamang. So, isolated lamang ito, gaya na aking report kahapon. Ganon din bukas, magiging maulap ang himpapuwi na at chance ng pag-ulan ay 3%. Highest and lowest temperature expected, 28 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So, sa gusto malaman pa rin na magiging panahon sa buong weekdays na ito hanggang weekend, patuloy tayong magiging partly cloudy at mga ilang overcast hanggang this coming weekend po. Ayan. So, medyo magiging gloomy pa rin ang ating weekend. At sa linggo, magiging partially cloudy ang iiral. Base dito sa ating short-term weather forecast. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung kaulapan nito sa extreme, no, luluson pa rin at umiiral pa rin dito sa Hilaga ang patuloy na pag-iral ng tail end of cold front. So, may mga nabubuong broad shear lines dito. Pero napakanipis lamang yan. At yung pagbaba ng northeasterlies, yan, na-compress kasi siya. May high pressure area kasi dito. Ayan, o. May high pressure area dito. Dito din, may high pressure area din dito. And then, may high pressure area din dito. So, dahil sa na-compress yung hot, dry dito,
Yung high pressure area dito, nagbunsod po ng ilang hangin na nanggagaling po sa may bandang China, na-compress po siya at nag-detour yung mga ilang kaulapan dito, bumaba siya. Which is maluwag-luwag yung parte nito ng broad shear line dito, kaya makikita natin napipiga lamang yung ilang hangin na nanggagaling sa Northern Hemisphere at nag-detour at bumaba po ito sa may bandang Taiwan at extreme Northern Luzon. So ang resulta po, nagkaroon pa rin tayo ng tail end of cold front dito na magbumusod ng kaulapan sa buong bahagi ng Batanes Group of Islands, silang bahagi ng Isabela o Cagayan Valley, at magdudulot po yan ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan, typically mga mahihina at katamtamang pag-ulan sa buong bahaging silangan ng Luzon hanggang Bicol Region at Eastern Visayas. Kung titingnan naman natin sa heavy rain potential, ay halos wala naman tayo nakikitaan na posibleng heavy rain potential sa buong bahagi ng Luzon, maliban na lamang sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao area. So mula dyan sa bahagi ng kanluran ng extreme Northern Luzon, patuloy pa rin na magiging gloomy at partly cloudy ang iiral at mga ilang kaulapan. Bagamat mas tuyo dyan o mas drier po ang paligid ng dyan sa buong bahagi ng Ilocos Norte hanggang Pangasinan na po yan, ilang bahagi ng Zambales, ay patuloy pa rin na makakaranas ng ilang part dito sa mostly cloudy anytime. Kabilang na ang buong Tarlac, Angeles, Pampanga, Bulacan, papasok na yan ang buong Metro Manila na magiging mas gloomy po. Dahil yung extended ng trough nito ay nagpapang-abot dyan, kabilang nasa buong bahagi ng Southern Luzon. So asahan po na makakaranas pa rin ng mga isolated rain showers sa bandang Bicol region ha. Pero mga mahihina lamang ang kadalasan na bubuhos nito. Kasama na ang buong Southern Luzon, Mimaropa area. Magiging heavy rain showers lamang ang mararanasan sa dulo ng Batara sa Balabac at ilang bahagi ng Puerto Princesa dahil yung tropical wave pa rin o extension ng near equatorial trough nagpapang-abot dito sa may bandang Sabah, Malaysia o pagitan ng Palawan at dyan sa may bandang kanluran nga po ng Zamboanga Peninsula. Pero the rest ay mula dyan sa bahagi ng El Nido hanggang dyan sa may bandang Cuyo pataas hanggang bandang Mindoro, katamtaman ang lagay ng panahon, partly to some mostly cloudy lamang iiral. Wala naman sa may bandang Visayas ay magganon din ang magiging lagay mula sa Panay Island at Negros Region, magiging part dito sa mostly cloudy at mga ilang kalat-katapag ulan, lalo na sa may bandang Cebu, Bohol at Siquijor. Mga isolated lamang yan, mga biglang bubuhos na mga moderate and heavy rain showers na hindi naman tumatagal na mahigit isang oras. Madalas ganun po mararamdaman ninyo, so be ready na lamang sa biglaang buhos ng ulan, lalo na dyan sa bahagi ng Cebu City at ilang bahagi nga po ng Bohol area. Magiging gloomy naman sa bahagi ng Negros Region. Hindi natin masyado isa-isahin yan dahil magiging scattered lamang ang maaaring mahihinang pag-ulan dyan. Ganon din sa may bandang Panay Island na much moderate ang lagay ng panahon sa kanila dyan. Wala naman sa may bandang Leyte ay nakakaranas ng mga moderate and heavy rain showers ang katimugang bahagi ng Baybay, Maasin hanggang San Francisco. At dyan sa bahagi ng Tacloban at Ormoc ay magiging maulap din. Asahan din ang mga mahihina katamtamang ulan nitong maghapon. So at least medyo maganda yan dahil matindi po ang humid pa rin despite na inuulan kayo dyan sa bahagi ng Eastern Visayas. Ganon din sa may bahagi ng katimugan ng Samar Region, Mulagian, Eastern Samar na mas makakaramdam ng moderate and heavy rain showers. Ayan, kitang-kita po sa ating satellite imagery. So magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan just in case, lalo na sa silangang bahagi ng Samar Region mula Borongan, Eastern Samar, pataas na ng Dolores hanggang dyan sa may bandang taas na ng Gamay at maring umabot pa sa may bandang Lawang, Northern Samar. Maring hindi yan magtagal o pabugso-bugso magiging pag-ulan, maganda na rin kahit papano para hindi sobrang humid ang mararamdaman sa inyo dyan. Probably mag-iingat na lamang sa biglaang malakasang pag-ulan lalo na sa southern part ng Samar at southern Leyte area na kung saan nagtatabas po yung tropical wave nito. Ito yung tropical wave. So patuloy na umiiral yung ilang tropical wave dito. Yan, tropical wave po yan. At nagdudulot po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang part ng Eastern Visayas at Mindanao area. So yun na po at medyo mag-iingat na lamang tayo sa posibleng mga landslides. Sa bahagi naman ng Mindanao, katamtaman din ang lagay ng panahon, medyo humid pero partly tumusikaw din ang iiral sa buong bahagi ng Mindanao. Magiging maulan din ang bahagi ng dito sa may bandang Dinagat at Siargao Islands, sakop ng Surigao Region. So mula Surigao del Norte, pababa ng Surigao del Sur kasama na ang Compostela Valley and the rest ng Davao Region ay asahan po
Ang magiging maulap, gloomy, at expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Anong katibayan na mataas ang posibleng pagkidlat at pagkulog? Base sa infrared lightning detection, satellite ay mataas ang accumulated dahil sa namumuo nga po na tropical wave dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So expected po na magkakaroon ng mga localized thunderstorms dyan. Pero sa ngayon wala naman tayong nakikitang flashing so far. Pero anytime, lalo na sa hapon po sa gabi, magkakaroon yan ng mga localized thunderstorms. So be ready na lamang dahil sunod-sunod pa rin ang mga tropical wave. At yung accumulated naman na ITCC masyadong mababa o masyadong steep. So hindi masyado sustainable na yung ITCC dito sa may bandang Papua New Guinea ay magpapang-abot sa may bandang Mindanao. So probably tropical wave ang mabubuo dito na lalapit sa may bandang Eastern Mindanao na magkakaroon po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Kaya generally, magiging maganda at katamtaman ang magiging panahon natin. Puro gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan lamang ang maaaring magiging panahon natin halos maghapon sa buong bansa. So kung ako tatanungin, medyo okay yan dahil hindi naman sobrang drastic yung buhos ng ulan. At least medyo magiging comfortable lamang ang pakiramdam natin at medyo control po yung sobrang init. Lalo na dyan sa may bandang Bisaya. So medyo alisto pa rin kayo at magdala na lamang ng payong sa mga uulanin lalo na sa Eastern Visayas. So makikita mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, since wala naman tayong namamataang anumang bagyo o tropical wave, makikita po sa initial dito ng ating ginagamit na Tropical Spectral Model o Global Spectral Model rather, na hanggang sa susunod na araw ay tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng northeasterlies. Pero pagpasok po ng weekend, yan, kung titingnan po ninyo by March 21 hanggang pagpasok po ng Biyernes, yan, mga bandang weekend o starting mga bandang March 21, unti-unti na namang hihina dahil yung concentration ng high pressure area dito medyo lalayo na. Pakanluran siya. So habang lumalayo ito, mapapansin ninyo, hihina na muli yung ating northeasterlies at mawawala na naman siya ng tuluyan. And then, iiral na naman ang matinding easterlies. So probably sa araw na ito ay asahan po na balik na naman sa matinding easterlies ang ating bansa at magbubunsod po yan ng mga kalat-kalat na ulan. Mula kasi by Biyernes, mula nitong Biyernes na darating, medyo ninipis na naman ang tuluyan yung daloy ng northeasterlies, and then hanggang sa pagsapit po ng weekend, nitong darating na weekend ay tuluyan na naman mawawala yung cold front sa itaas. So iiral naman po. So probably yung weekend natin magiging maalinsangan muli. Mas maalinsangan muli ang ating magiging temperatura. So yun po yung ating forecast ngayon hanggang this weekend po, base dito sa ating global spectral model. Pero habang umiiral yan, wala pa rin tayo inaasahan na may mabubuong sama ng panahon dahil nanatiling mataas ang ating atmospheric pressure, base na rin sa ating mean sea level pressure na ating ginagamit. Wala naman sa mga computer models, makikita naman dito ang pag-iral ng easterlies sa tropical wave. So patuloy na makakaramdam daw ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang ilang bahagi dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Ganon din sa ipinapakita ni ECMWF, patuloy pa rin ang pag-iral ng mga tropical wave dito sa may bandang silangan ng Mindanao. Pero makikita natin dito ay tuloy-tuloy lamang ang ating easterlies na magbubunsod ng ilang water vapor sa silangan ng bansa na magbubunsod pa rin ng mga maulap at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan hanggang sa susunod na po yan na Lunes na katapusan na ng March 2025. Sa ulat lindol, makikita po na merong mahinang pagyanig dito, probably magnitude 4 mga 4 plus siguro ito o halos magnitude 4.0. Naganap ito kaninang umaga, mga bandang 7:24 o 7:23 AM. So tingnan natin kung ano yan mula sa data feed ni PBox. Hopefully hindi siya magnitude 4 plus. Mukhang wala. So mukhang below magnitude 4 ito. So, papansinin natin yung oras, 7:24 AM. Ito yan, magnitude 3.9 na may mababaw lamang na epicentral depth of 3 km dyan sa may bandang northeast ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. So, maaaring ito yung na-detect ng ating seismometer kanina. Ayan, oh. Mahina naman siya. Magnitude 3.9 siya, almost 4.0. 7:24 AM ito naganap kanina. Kaya na-detect ng aking seismometer sa Caloocan.
So, ingat po sa mga taga-Occidental Mindoro, mukhang may mga cluster na naman tayo dyan ng mga ilang mga pagyayinig. Bagamat wala tayong nakikitaan na magnitude 4.0, since marami na ang mga pagyayinig, ay diretso agad tayo sa ating total earthquake since wala naman tayong nakikitaan na bagong magnitude 4.0 o mas higit pa na malakas na pagyayinig. Mula sa pinaka month of March natin, titingnan natin kung ilan ang total earthquakes na natin. Yan. So for the month of March, nasa total of 598 total earthquakes na tayo. 573 dito is magnitude 2.0 pataas, 22 sa magnitude 4.0 pataas at 3 sa ating magnitude sa magnitude 5.0 pataas. So far ay wala pa rin naman naitala na kahit isang magnitude 5.0 sa may bandang Luzon area, madalas dito lamang sa may bandang Mindanao area. Well, may nagtatanong sa akin ba't madalas sa may Mindanao? Well, kung titingnan natin yung fault lines, yung fault line range ay karamihan dito sa may bandang pagitan ng Mindanao o Southern Mindanao at bandang Indonesian Peninsula. Makikita po may mga underground volcanoes po dyan. So, mas aggressive po yung mga tectonic plates dyan. Ayan, kitang-kita naman po yung mga tectonic plate dyan. Meron po dito sa may bandang Sulawesi Lane. Ayan, Sulawesi plates. Ayan, at dito sa may bandang Davao plate. Ayan, at dito sa may bandang Philippine Sea plate. So, pagka may gumagalaw kasi dyan, madali agad gumalaw yung pinaka-Philippine Sea plate natin. Yan ang rason kung bakit agad-agad nagkakaroon ng lumalabas po yung biglaang mga pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Magandang meron din sa bahagi pa rin ng Luzon, siyempre mataas, pero kung titingnan naman natin, ay typically mga dito yan sa may bandang kanluran ng karagatan ng bansa. Ang iniingatan lang natin sana, wag pong gumalaw itong pinaka-mariki na fault line na ito, itong malaking major fault na ito. Yan lang naman ang medyo, ito. Yan. Malaki rin tong fault line na ito na nagdudugtong sa bandang San Jose at Rizal, bandang Nueva Ecija, hanggang Infanta Quezon, mas peligro naman dito sa may bandang buong Metro Manila dahil yung pinaka-mariki na fault halos daan ang buong Metro Manila. So, yan lang medyo nakakabahala kahit papaano. And hopefully, wag naman mangyari since kokonti ang mga total earthquakes natin dyan sa bahagi ng Luzon, which is mas agresibo na gumagalaw ang kalupaan sa may bandang Mindanao. Bagamat nagkakaroon din ng mga ilang paggalaw sa bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, at least medyo mag-iingat po tayo dahil typically ay yung fault line dito ay mataas ang mga risk of damaging structure. So at least ingat pa rin tayo kahit papaano mga folks. So again, nasa total of 598 ang total earthquakes na natin for the month of March. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, March 19, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, March 19, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Well, as expected lamang na magiging gloomy at overcast ang panahon natin. So, hindi masyado pa rin sobrang taas ang magiging heat index natin ngayong maghapon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events. Sa dynamic events mula sa pinaka-reading na aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.